Ikaupat nga sesyon sa ato ang pagtuon sa major prophets sa libro sa Isaya. Mga dagkong topiko nga gihisgutan ni Isayas mahitungod kang Kristo. Ang iyang duha ka pag-anhi. Tagna ni Isayas ang unang pag-anhi ni Kristo. Natuman pinaagi sa usa ka pagpakatao. Usa ka kaliwat ni GC. Matod pa si Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a child is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Isaiah 11:1-4, "And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his root. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked." Unya gitagna ni Isayas nga si Kristo igapaila sa lain. Og ang gipasabot niini mao si John the Baptist. Isaiah 40 verse 3, "The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God." Natuman kini diha sa John chapter 1 verse 23. "I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaias." Gitagna usab ni Isaias nga si Kristo moanhi diha sa grasya. Isaiah 42:1-3. Gisulti ni propeta Isaias nga si Kristo magantos ug mamatay. Kini matod pa diha sa Isaiah 50 verse 6, Isaiah 52:6, Isaiah 53:10. Gisaysay usab ni Isaiah ang kaduhang pag-anhi ni Kristo. Diha sa himaya, dili ang paglalin o rapture sa iglesia. Sa iyang ikaduha nga pag-anhi, makita si Kristo sa tanan. Isaiah 40 verse 4 and 5. "Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken." Siya moabot sa dayag, alang sa kalisang sa mga dautan ug kalipay sa mga nangurog sa iyang pulong. Gisulti usab ni Isayas nga ang pag-anhi ni Kristo sa ikaduhang higayon mahimong adlaw sa panimalos. Kinimatod pa sa Isaiah 61 verse 2, Isaiah 63 1-6, Isaiah 11 verse 4. Diha sa panagna ni Isaiah, si Kristo maghari ibabaw sa yuta. Isaiah 9:6, nga magadala sa nagkadako nga kalinaw. Isaiah 9:7, siya maghari ibabaw sa Israel. Siya mahimong dako ug makigambit sa mga inagaw uban sa mga kusgan. Isaiah 53:12. Ikatulo nga dakong butang nga gihisgutan sa panagna ni Isaiah mao ang buhat ni Kristo sa pagluwas sa mga tao. Apan matod pa sa Isaiah 53, ang mensahe mahitungod kaniya wala tuohi. Gikan siya sa dili katuohan nga ginikanan, usa ka gamot gikan sa mamalang nga yuta. John 1:46, "And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth?" Ang Israel mismo dili mo tuo mahitungod kang Kristo. Wala siya'y katahom, matod pa sa Isaiah 53 verse 2.
For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form, nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Wala siya dagway o katahom nga makapahimo kanato nga mutan-aw kaniya, ni panagway nga makapahimo kanato nga mahimuot kaniya. Gitamay siya o gisalikway sa mga tao o sa katawo nga puno sa kasakit o nakaila sa kaguol. Isaiah 53 verse 3. Ang iyang kaugalingong mga tao wala mudawat kaniya. Isaiah 53:4. Tao siya sa mga kasakit, gigutom siya sa panahon sa pagsulay. Gikapoy, nakatulog sa sakayan, walay puy-anan, walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Mihilak dito sa lubnganan ni Lazaro ug ibabaw sa Jerusalem ug uban pa. Wala siya kaloy sa Israel. Gitaguan namo ang among mga naong gikan kaniya, kinimatod pa sa Isaiah 53 verse 3. Nakita nila siya nga gilansang sa cross ug mitan-aw lang ug mitutok. Isaiah 53:4. Giayo niya ang mga masakiton. Isaiah 53:5 and 6. Namatay siya alang sa mga sala sa uban. Isaiah 53:7. Nagdumili siya sa pagreklamo o sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Isaiah 53 verse 8. Gikuha siya gikan sa paghukom o gipatay. Isaiah 53 verse 8. Gisamaran siya tungod sa mga kalapasan sa Israel. Isaiah 53 verse 9. Gilansang siya sa cross taliwala sa duha kakawatan. Giuban ang iyang lubnganan sa mga dautan. Isaiah 53 verse 9. Gilubong sa lubnganan sa usa ka dato, kauban ang mga dato sa iyang kamatayon. Isaiah 53 verse 9. Inosente siya. Matod pa, wala ako'y nakitang sala diha kaniya. Kini ang gipamulong ni Pilato. Isaiah 53 verse 10. Ang iyang kamatayon gipahinabo sa Dios Amahan, ingon nga paghukom sa atong mga sala. Isaiah 53:10. Gibanhaw siya gikan sa mga patay. Isaiah 53:11. Gipakamatarong niya ang daghan nga nakaila kaniya tungod kay gipas-an niya ang ilang mga sala. Isaiah 53 verse 12. Nagampo siya alang sa mga makasasala didto sa cross ug karon samtang nagampo siya alang kanato didto sa langit. Sa sunod nato nga pagtuon sa ikaupat nga sesyon ato ang hisgutan ang propesiya ni Isaiah mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. Sa pagkakaroon din hilamang una, tama ng ato ang pagtuon. Dalaygon ng Dios ug maayong adlaw kanatong tanan.